Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po ulit sa ating 365 daily devotions. Ang topic po natin ngayon is trusting God in financial matters pa din po. And ang scripture po natin is Deuteronomy chapter 8 verse 17 to 18. So, ang unang katuruan natin is our pride leads us to our downfall. So, ibig sabihin, parang yung pride na yon, walang magandang patutunguhan yun sa buhay natin kasi kapag nagkaroon tayo ng mga blessings and mga pagpapala na galing sa Panginoon, and then minsan lalo na kapag money success, diba? Kasi kapag tayo nagiging top 1 nga sa school, parang meron talaga tayong yabang na tinatawag. Pumipitik talaga yan kada oras. Hindi natin siya napapansin minsan or hindi natin napipigilan. Like for example nga lang, may pumuri sa'yo, di ba? Parang ang natataas natin is yung sarili natin. So pride natin yun. And it will only lead us to downfall. Kasi kapag nagmamataas tayo, doon natin napapakita kay Lord na parang hindi natin siya kinikredit sa mga bagay na ginagawa niya para sa atin. When in fact, kaya tayo naging successful, kaya tayo naging top sa class, kaya natin nakukuha yung mga bagay na yun is because of God. Kasi ayon nga sa second teaching is yung mga talents and skills natin, it all came from God, and wala tayong ibang dapat pasalamatan at dapat i-credit sa mga accomplishments natin, sa mga success, sa mga small wins natin, kundi ang Panginoon lang. Kasi diba hindi ka naman magiging successful kung hindi ka bibigyan ni God ng talento. Sino ba yung nagbigay sa'yo ng talento, diba? It's not your parents or your grandmother and all, kasi lahat yan is iisa lang yung pinanggalingan, and lahat yun is nanggaling lang kay God. Third teaching is our power to create wealth comes from the Lord. So yung mga skills nga natin, kagaya nga sa second teaching, na yung mga skills natin is nanggaling sa Panginoon, and then yung power natin para gumawa ng kayamanan, gumawa ng pera, yung ginagawa natin is nanggaling yun kay Lord. And yung mga wealth na nakukuha natin, wala tayong dapat i-credit sa sarili natin. For example, may pumuri sa'yo na parang ang galing-galing mo naman, ang ganda-ganda mo naman. Dapat lagi nating pasasalamatan ay ang Panginoon. Kailangan kahit tumataas yung estado natin sa buhay, kahit marami na tayong success na nakukuha, dapat ang priority natin is ang i-glorify ang Panginoon. Siya ang itaas at ipuri. Kasi God is good. And kung sarili natin yung itataas natin, magyayabang lang tayo na magyayabang. Diba nga, parang kapag ang tao nagkaroon siya ng mga achievements or mga accomplishments, diba nga, parang tinginin niya sa sarili niya is mataas na siya, when in fact parang pag yumayabang ka kasi, parang nasasabi ni Lord na parang hindi mo deserve yun. Kasi ibig sabihin, kapag mas madami ka dapat na blessings, hindi mo dapat siya i-credit sa sarili mo, kundi pwede mo din siyang i-share sa ibang tao. So being humble is not like a choice, kundi parang kumbaga required siya na maging humble tayo. Kasi wala tayong magandang patutunguhan kung ma-pride tayong tao. Yan, summarize na lang po natin yung mga application. So, kailangan nating tandaan na lahat ng wealth came from one and only source. And that source is walang iba kundi ang Panginoon. And wala tayong ibang kailangan i-glorify. And wag nating kunin sa Lord yung credit, kasi it's not us. Hindi mangyayari ang isang bagay, hindi natin makakamit ang isang bagay kung hindi pinirmit yun ng Panginoon, kung hindi yun God's will. Kasi if it's not God's will, kahit anong pilit natin is hindi siya mangyayari. And vice versa, kung God's will naman natin, kahit hindi tayo, kahit hindi natin ipilit, kahit parang hindi naman sa hindi tayo mag-effort, pero parang kahit hindi natin ipilit nga, is makukuha at ibibigay pa rin sa atin ng Panginoon. And palagi nating tatandaan na God is the only way para makuha natin yung mga bagay na yun, lalo na sa mga financial matters, diba?
Kasi minsan, dapat ang kailangan natin na hilingin sa Panginoon is wisdom and humility, kagaya ng topic natin kahapon. Kasi, ang wisdom hindi nawawala yan. Ang knowledge, ang humility, hindi nawawala yan sa tao. Pero yung pera, naaagaw yan, natatalo sa sugal, nauubos sa negosyo, nauubos sa mga luho. But the wisdom, knowledge, and humility is forever in your heart din. Dapat, ayun ang hilingin natin sa Panginoon bago tayo humiling ng mga success. Kasi bago ibigay ng Panginoon sa atin yung mga bagay, isinahanda niya tayo. So minsan parang pag hindi natin nakukuha yung mga bagay na hinihiling natin, is parang sa tingin natin we're not enough or we're not capable para ma-deserve yung bagay na yun. When in fact, nire-ready tayo ng Panginoon para kapag nandun na tayo sa punto na successful na tayo and all, is hindi tayo magyabang and hindi natin i-take yung credit na dapat sa Panginoon. And wala tayong ibang kailangan gawin kundi i-glorify lang ang Panginoon. For example, may pumuri sa'yo, kahit, alam mo yun, kahit mag-thank you ka lang, and then afterwards, kahit sa isip mo at sa puso mo lang, i-glorify mo lang yung Panginoon. So, yun lamang po. Kita-kits po ulit tayo sa ating next 365 daily devotions.